hawak ko. Pero napakarami po nito mga kapatid. 4 na taon nga itong inaaral eh. Pero ang inyo pong lingkod ay nagdala po nito mula sa Hong Kong. Dinala ko po dito sa atin sa Pilipinas. For the sake, no? Nasabi ko someday, somehow, tayo po ay gagamitin ng ating Panginoon to share the Word of God. Pwede po natin itong gamitin. So kayo man din sa sarili nyo, magkaroon po kayong koleksyon. No? So sino dito ang nakaupo dyan na meron pong desire sa kanyang sarili for the ministry? Sino? Ay, magupo lang ako dito, Sister Chat. Makinig lang, okay na ako. Meron bang ganon? O meron kang dinidesign much higher? Sino meron design much higher? Amen. Amen, di ba? So ano po ang ating mga desire? Alam ko, kahit hindi ko na kayo tanongin lahat, meron pong tumutubo sa ating pong puso na hindi ka lang forever nakaupo, kundi gusto mo rin someday, somehow, tayo rin po ay tatayo dito sa harapan ng ating pong Panginoong Jesus. So pero, paano po tayo tatayo? There is a process of learning. You cannot ever be a teacher not unless you study the Word of God. Amen. Amen. Kaya po patuloy kong sinasabi sa inyo, lagi po kami nagbibigay ng memory verse sa ating po mga lesson. Oh, I appreciate so much. Ito po ating mga spotlight. Hindi ko parang parang ako dito, na may ganyan na pala tayo. So, palakpakan niya natin ang Diyos. God is always giving an increase. Amen. Patuloy po ang Diyos na nag-bless. Patuloy ang Diyos na nagpo-provide, amen, sa mga kakulangan ng iglesia. Praise God. Hallelujah. So, sobrang maliwanag na. Nakikita ko na yung aking binabasa rito. So, ayun mga kapatid, bago po tayo malagay sa isang ministry, mayroon pong process. Amen? Hindi lang po yung sasabihin natin, ay gusto ko maging isang teacher, mag-teacher ka na. No? There is a process. Paano po tayo malalagay o ma-appoint po sa ministry ng ating pong Panginoong Jesucristo. And you have to wait. Sabihin nga sa iyong katabi, you have to wait. You have to wait. Amen. Lahat po dadaan sa proseso. So ang ating pong discipleship lesson, ito po ay isang way ng ating pong Panginoon sa atin to nurture, to educate us sa salita po ng ating Panginoon. Amen. So that's why I always encourage each one na tayo po ay mag-memory verse. And I don't know na kung may gumagawa po niya. Diba sabi ko nung nakaraan, mag-recite po kayo ng memory verse, wala man lumapit kahit isa. So this time, sa darating pong linggo, loobin ng Diyos, magbibigay kami muli ng 10 memory verse for the whole lesson. At seryoso po natin itong ipapatupad para nang sa ganon tayo po ay matuto. Gusto niyo yun? Amen. Sino nahihirapan mag-memorize? Aminin. Amen. Nahihirapan na tayo. Mga senior. Senior? Si Mama. Memorize mga kapatid because dumaan din po ako sa ganoon, still ma-memorize pa rin. Ang sabi ko nga sa inyo, isa pong way to memorize sa isa pong bagay, idikit mo nga. Bold letter, idikit po natin sa kung saan palagi mong makikita. And every time, remind ka. Diba? And every day, pagising mo pa lang, diba? Pagbangon mo pa lang, 1 Peter 3:15, sanctify the Lord God in your heart and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Pagbangon mo rin sunod na araw, recite mo ulit. And I will tell you, hindi po natin yan malilimutan. Kahit gulatin ka pa, Brother Jimmy, kaya mong ka-recite yan. Yes. Kaya lang sa kisame, hindi ko na yan mailidikit sa kisame. No? So, dyan lang sa tabi mo. Kung saan nga accessible, pwede mo rin bulsahin. Kami noong araw, binubulsa po namin. Bakit ako marami memory verse? Magaling po ako magbulsa ng memory verse. During my time of studies, yung po ang aking way. Dahil siyempre, nagtatrabaho ko mga kapatid, parito ang aking pong trabaho. So, hindi naman pwedeng dumikit sa ringin yun, natitigan ko na lang yan. No? So, dala ko po yan kahit saan kami pumunta, sa restaurant, sa sasakyan. So, pag may memory verse ka, mabilis mo lang iganon. Pag nalilimutan mo, nukutin mo uli. O, di ba? So, mayroon
pong estilo. Meron lang way. Nasa sa inyo po yan sa pinaka-easiest way. Paano kayo makapag-memorize. Amen? Hindi po dahilan na senior na tayo. Marami po akong estudyante, mga senior din, pero ang gagaling sa memory verse. Amen? Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hindi nyo ba alam na mga senior, alert ang mga isip niyan? Kaya huwag po nating mamaliitin ang seniors. Alerto po ang isip ng seniors. Taas nga kamay ng seniors. O, kita nyo? Aamin ba kayo na ang ating isip mapurol na? Hindi. Di ba hindi? Very active mga kapatid. Very active. Ako mga kapatid, paparating pa lang ako sa pagiging senior. Pero sabihin ko sa inyo, sabi ko nga kay Brother Jess, alam mo yung isip ko parang nasa 20s lang, Sir Elgin. Di ba? Kayo alam yung edad nyo ngayon, pero nako-compare nyo sa nung kayo ay 20s lamang. So parang wala naman nagbago eh. Ang nagbabago yung ating pong katawan, yung ating pong lakas. Amen? Ang ating mental, nanyan pa rin po yan mga kapatid, aktibo. At lalong-lalo, kapag kaya align po natin sa salita ng Diyos, lalong mas maganda. Amen? Praise God. Hallelujah. So sa ating pong lesson, counting recap po ang nakaraang lesson last Sunday, ang tinalakay po ni Sir Filmer last Sunday is the name above all other. The name above all other. At ang sabi ng Bible, the name who is above every name. That every knee shall bow, every tongue shall confess that He is the Lord. Amen? The name which is above every name. Sabi nga, the sweetest word to a man's ear is our, ano ang pinaka-sweetest word sa atin marinig natin? Ang ating pong pangalan. Amen? Pagka tinawag ka, Sister Beth, o di ba lilingon ka? Kasi Sister Beth ka eh. Kaya mahalaga po ang ating pong pangalan. Amen. I remember before, tayo po kasi sa probinsya, meron tayo minsan mga tawag sa atin. Palayaw, ika nga. Dahil ang totoo kong pangalan ay Rosario, ang palayaw po niyan sa probinsya ay Charing. Oh, di ba ngayon nyo lang nalaman yan? Huwag niyo akong tatawagin Charing. No? Charing ang tawag mga kapatid. At meron pa akong isang relatives na hindi naman kami often nagkikita. So ang ginawa niyo mga kapatid, palibasa ako nga ay Rosario, di ba alam niyo naman sa probinsya, sa amin kasi sa Bicol, ganun eh. Mahilig yung mahabang pangalan, iiksian pa. Sabi niya, Rose, Rose. Ang taga-tawag niya tawag ng Rose. Sino yung tawag niya itong Rose? Yung pala ako. Yung Rosario mo naging Rose. Okay ba lang sana kung sinawag Rose, di ba? Pero Rose mga kapatid, so wala pong dating sa akin yon. Bakit? Hindi naman kasi ng pangalan ko. Di po ba? So, kahit ano pa kaganda ang ating pong pangalan, walang pwedeng tumapat sa the name above every name. Amen. Amen. Wala pong pwedeng itapat sa pangalan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Ang ating pong pangalan mga kapatid, kahit pangalan pa yan ng celebrity, kahit pangalan pa yan ng pinakatanyag na tao sa buong mundo, time will come. Ang kanyang pangalan ay mag-fade away. Malilimutan po yan. Pero ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo, which is the name above every name, yan po ay makapangyarihan. Yang pangalan yan ang naglilinis. Yang pangalan yan ang nagpapatawad. Yang pangalan yan ang nagbata ng ating pong kasalanan. Amen? Amen. So, imbutin po natin sa ating pong sarili. Natangan po natin ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Remember, ang ating pong lesson is water baptism. Siguraduhin po natin na ang ating pong bautismo ay kaninong pangalan? Jesus! Sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kanina si Sister Rosemary, tama ba Rosemary? Rosemary. Si Sister Rosemary, sabi niya po, siya daw po ay baptized na sa kaninong pangalan? Sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Siguraduhin po natin mga kapatid na ang ating pong bautismo ay sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Now, and dito po sa ating book, sa page 35,
Meron po dyan chart, mga kapatid. Praise God. May chart dyan, mga kapatid, ang sabi, water baptism in the book of Acts. Kasi may mga tao po, mga kapatid, na nais pa mag-compromise o nais pa makidebate when it comes sa water baptism. Meron pa akong isang relatives na matagal ko po siyang winitnessan when it comes to water baptism. At hindi po siya naniniwala. Hindi siya naniniwala during that time. Kaya anong sabi ko sa kanya, mga kapatid, I challenge you, you have to read the book of Acts. At itala mo doon ang lahat na makikita mong bautismo kung kaninong pangalan ang ginamit. Eh syempre, galing po yun sa ibang denomination, so hindi siya sanay magbasa ng Bible. Pero challenge ko siya, mga kapatid, pumunta po siya sa Hong Kong Library at nanghiram na malaking Biblia. Welcome sa mga kararating pa lang. Nanghiram po siya ng Bible, mga kapatid. At ang sabi niya, okay, babasahin ko. Sabi niya, basahin mo ka ako. Lahat ng bautismong itinala dyan, kung kaninong pangalan, balikan mo ako. Siyempre yung tao siguro na-challenge siya. Alam niyo, mga ginawa niya, mga kapatid, na-record niya po ang lahat ng bautismo in the book of Acts. At doon niya na-prove sa kanyang sarili na ang bautismo na ginawa in the book of Acts o ginawa ng mga apostles o disciples ng ating pong Panginoon, lahat ay ginawa in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ. I don't know kung kayo pong lahat ay aware kung sino-sino ang nabautismahan in the book of Acts. So ngayon, assignment nyo po yan. Basahin nyo, tingnan nyo sino-sino itong nabautismuhan sa pangalan ng ating pong Panginoon. This is very serious thing. Na dito po, mapuprove natin na talagang ang bautismo ay kailangan gawin sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Akin pong papasalahan very quickly. Acts 2:37-41. Ang mga believers mong na-convert dito is 3,000 sa place of Jerusalem. Lahat po immediately nag-repent, mga kapatid. Acts 8:12, si Filipi, all believers sa Samaria, lahat po ito mayroong pong repentance at ang karamihan sa kanila ay nakareceive po ng Holy Spirit baptism. Kayo na lang magbasa, mga kapatid. Dahil marami-rami po ito, nasa around 10 scripture, magbabasa po natin sa book of Acts. Bakit book of Acts? Ha? Bakit book of Acts? Ano ibig sabihin ng the Acts? Duda pa yung iba. Gawa. Yun. Gawa. Kaninong gawa? Ha? Yes. Mga apostle or disciples ng ating pong Panginoon. Kaya nga tinawag niya na the Acts of the Apostles. The Acts. Amen. So now we are on lesson 10, last part po ng ating water baptism. Sa page 38 na tayo, 36 na tayo, mga kapatid. Which is uninterrupted fellowship. Sabihin nga natin, uninterrupted fellowship. At ang ating pong memory verse is 1 John 1:9 na nagsasabing, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So kung tayo daw pala ay magkukumpisa lang, tayo po ay patatawarin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Now, sabi po dito sa ating text, God intends that the new covenant life and fellowship began at our new birth continue uninterrupted. Nung tayo po ay tinawag, listen carefully, sa lahat po. By the way, meron ba dito hindi baptized in Jesus' name? Pakitaas ang kamay ng hindi baptized. O lahat ng baptized na lang, taas ang kamay. Meron pang isa ko niya. Taas ang kamay ng para malaman ko. Itong isa hindi pa baptized. Hindi ka pa baptized. So mayroon pong hindi pa baptized na isa dito. Amen. So now, ito po ay para sa lahat ng nagtaas ng kamay. Na nung araw na tinanggap niyo po ang ating pong Panginoong Jesucristo, nung tinanggap natin through water baptism, that is the time that we have fellowship to God.
That is the time na nakakapag-fellowship o nakipag-commune po tayo sa ating pong Panginoong Yeso Cristo. Now, tanong ko sa inyo, dahil lahat naman kayo ay baptized na sa pangalan ng Panginoong Yeso Cristo, sa inyong palagay, sa sarili mo, personal answer mo, ano ang kahalagahan ng bautismo sa iyo? Tayo, 5 ang kailangan kong sagot. Anong importansya ng bautismo in Jesus' name sa iyong buhay? Bakit ka nagpabautismo? Sister Sonny? Ako po ay nagpapabautismo kasi kailangan ko mapatawad yung mga kasalanan ko para po ako maliligtas at manatili sa mundo ito habang naghihintay tayo natin Panginoon para sa fully life living yung pagkabalaan baga. Amen. Praise God. Praise God. Magandang answer, Sister Sonny. Sige pa. Sino pa ang mga bautismado na, Brother Jumidis? Amen. Praise God. Good answer. Sino pa? 3 pa. Tayo na. Baptize in Jesus' name. Dapat alam mo kung anong tinanggap mo. O hindi na alam. Sister Beth? Bukod sa mga sinabi po nila, yung sa akin kasi, parang pagpapahayag na naniwala ka Amen. at nagmamahal ka sa Panginoon kasi sumunod ka. Amen. Praise God. 2 pa. Brother Carl? Pinaka-importante na para sa akin na kapag nabautismo na ako para matawag at makapasok sa hari ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Pakagandang sagot. 5. Brother Sherwin? Sa pagtanggap ko ng bautismo, tinanggap ko rin si Kristo bilang personal savior. Praise the Lord. Amen. Actually, lahat pong sagot nila, tama yun. Pero marami pa pong kulang doon at maaaring nasa inyo pa. Amen? Ang isa pong palatandaan ng water baptism sa buhay ng bawat isa sa atin, ito po ay pagbihis o pagsuot. No? Isinuot po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo. Through water baptism. Kaya nga maliwanag ang sabi ng 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang ka. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yung dating ikaw ay wala na. Babaguhin ka ng Panginoon. Napakarami po ang pinapahiwatig sa atin kung bakit napakalaga na kailangan tayo po ang babautismuhan sa pangalan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Alam ko ang iba, meron pa po kayong ibang sagot kung bakit napakalaga ng water baptism. And another thing, without shedding of blood, there is no remission. So nang ang ating pong Panginoon na bayubay para sa iyo at para sa akin, doon po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaya napakahalaga na ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo ay maibihis po natin sa ating pong buhay. Amen? Ang pangalan mo, sister? Si sister yung hindi pa kapatid. Shaika. Sister Shaika. Gandang pangalan. Pero kahit ang ganda ng pangalan mo, kung hindi po tayo bautismado sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo, hindi mo yan makikita sa Book of Life. Siguraduhin po natin na sa ating pong pagsunod sa Panginoon, ang ating pong mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Ito po ay prerequisite sa plano ng kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya kailangan dito po ay sumunod tayo. Tanungin mo ang katabi mo, hilig ka bang sumunod? Tanungin mo ang katabi mo. Parang walang nagtanong. Tanungin mo ulit. Obedience. Sabi nga nila, wala nang ibang purpose ang Biblia po mga kapatid. Kailangan po natin i-obey. Obey po natin mga kapatid. Obedience. Amen. Praise God. So, mula sa araw po ng ating kapanganakan sa water baptism in the name of Jesus Christ, ang ating pong Diyos, ang Kanya pong desire sa bawat isa sa atin, na ang ating pong fellowship sa Kanya is uninterrupted. Rebaptism should not occur every time
when we sin, even if transgression is very serious. Ang rebaptism po, may mga tao kasi na ano na, yung parang kumbaga, parang na-paranoid sa sobrang bigat ng kanyang kasalanan, akala niya na rebaptism ang answer. Hindi po. No? Kapag ka magkumpisa lang tayo, kaya nga may 1 John 1:9 na ibinibigay po sa atin that if we confess, no? Kapag ka tayo po ay nagkasala, ang pinaka-the best mong gawin, Brother Jimmy, lumapit ka sa Diyos at tayo po ay magkumpisal, sabihin ang kasalanan at magsisi at di na muling gagawin. Amen? Repentance is an about face. Kailangan wag na po natin uulitin. May isang record sa Bible na Book of Acts 19:1-5, only the followers of John the Baptist were rebaptized. Meron din palang na-rebaptize sa Biblia. So ako po rebaptize ako. Di ba nasabi ko na yan sa inyo nung nakaraan? Bakit ako nagpa-rebaptize? Because I'm not sure sa dati ko mong baptism. Meron kasi dito na nababaptize ka, pero na parang nainganyo ka lang. No? Kaya make it sure na kapag ka nag-decide po tayo, siguraduhin po natin ang ating ginagawa. Sister Shaina, kung magdi-decide ka na magpabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, make it sure to yourself. Kapag inilubog ka, kanino bang pangalan ang gagamitin sa'yo? Anong scripture ang ginamit sa'yo? Mahalaga po yun. Huwag ka lang, kasi sinabi ni Pastor, sinabi kasi ni Mr. LJ na magpabaptize na ako. Nung tinanong anong magbaptize mo, anong pangalan? Nga pa, ano ba yun? Basta nilubog lang nila ako sa tubig. O di ba? Meron po mga ganon, na parang nadala ka lang. No? Kasi at first, habang nakikinig ka ngayon, I believe in my heart na tinutubuan po tayo ng conviction. Nagkakaroon po tayo ng understanding. No? Parang gusto mo na. Pero pag alis mo nito, iisipin mo, bakit ko nga ba gagawin yun? No? So, kaya kailangan siguraduhin po natin. Provision is made for cleansing by confessing our sins to Him, asking to be forgiven. Ano na po kaagad ang provision naman? Tayo po, bilang tinawag ng ating pong Panginoong Jesucristo, we are not exempted sa kasalanan. Na kahit po tayo na-baptize na in Jesus' name, na nagkakasala pa rin po tayo. Na hindi po natin sometimes and most often time na sinasadya. Huwag lamang po tayo nagkasala na sinadya mo talaga, ibang usapan po yun. No? Alam mong kasalanan, sisigihin mo pa. No? Pag alam po natin kasalanan, big no-no po yan sa atin pong Panginoong Jesucristo. So the provision of God is already there in 1 John 1:9. Amen. Nakailangan daw po natin na magpalinis sa atin pong Panginoong Jesucristo. Another provision has been made for systematic self-examination by regular attending the communion table. Ito po, very important. That sometimes, only I think once a year lang po natin ginagawa. Ito po ay isang way to sanctify ang ating pong sarili, na ma-cleanse, manatili po tayong malinis sa harapan ng Diyos through communion. Kaya dapat po may regular tayong communion. Naalala nyo sa iba mga kapatid, ang communion nila ano? Di ba, linggo-linggo? O, sa Hillsview, ilang beses. So, minsan isang taon. No? So, regular mga kapatid, because that is a systematic self-examination sa atin pong mga sarili. Very important po yun. Sa iba mga kapatid, I remember, nung ako po'y bata-bata pa at nandun sa ganong pananampalataya, alam nyo ba ang aking dinadayo doon sa church na yun? Yung communion. Ewan ko sa inyo. Communion talaga ako. Every time na ako'y magsisimba, sabi ko sa sarili, kailangan talaga magka-communion ako. Tapos mag-practice pa ako niyan. Kasi may mga style pa sila doon na pagka mag-receive kami, mga sinasabi silang gano'n. Napapractice pa ako bago ako pumunta ng church. Because that is very serious thing in the sight of God. Ang communion.
Doon nga sa dati nating pananampalataya, kung mag-communion tayo, walang habas. Di po ba? Sige lang ang communion mo. Wala kang, ano doon repentance Brother Shul, basta magnganga ka lang doon sa harap, magsabi kang amen, o tapos. O di ba? Pero walang instruction. Delikado po mga kapatid, na nagtitake po tayo ng Holy Communion without instruction. No? Napakadelikado po mga kapatid. So ano ang sabi ng 1 Corinthians 11:28? But let a man examine himself. Let a man examine himself. So let him eat of that bread and drink of that cup. Ang requirements po para magpag-partake ka ng Holy Communion, first of all, you have to examine yourself. Kaya di ba dito bago tayo mag-communion, marami pang binabasa. May scripture pang babasahin sa atin. Ang patungkol doon sa bread and symbol of the blood ng ating pong Panginoong Jesucristo. Dahil napaka-importante pong maintindihan natin yan. Amen. Hindi ka pwedeng basta mag-partake na lamang ng Holy Communion without asking God to cleanse us. Kailangan po tayo, we are worthy to partake the symbol of the body in the blood of Jesus Christ. Dahil yan po ay medyo hapyaw lamang mga kapatid, hindi ko sa inyo mabibigyan ng malalim na diin yan. Pero kapag ka ikaw ay nag-communion, na hindi po ayos ang ating pong mga sarili sa harapan ng ating pong Panginoon, ano ang ating pong makukuha? Eternal damnation. Wrath ng ating pong Panginoon. So dapat kapag tayo po ay mag-take ng Holy Communion, magpalinis po tayo sa harapan ng Diyos. Very serious po yan. So that is a way, a provision ng ating pong Panginoon upang tayong mga baptized in the name of the Lord Jesus Christ, mapanatili ang ating pong kaayusan, kabanalan. No? Magkaroon po tayo ng regular Holy Communion. Amen. Makipag-commune po tayo sa ating pong Panginoon. Ano sabi ni Jesus Christ in John chapter 6 verse 53? Sabi niya rito, except ye eat the flesh of the Son of Man, yung kanya pong laman yun, yung kanyang, yung nagsisimbolize sa bread, and drink His blood, ye have no life in you. Kita nyo? Except daw na tayo ay mag-take ng Holy Communion, there is no life in us. So meaning, tayo po ay gusto ng ating pong Panginoong Jesucristo that every now and then, tayo po ay mayroong Holy Communion. Amen? Holy Communion. So the life we receive in the Lord's table is a continuation of the resurrection. Life received in water baptism and in Holy Spirit baptism. Kita nyo? Yung pong ginawa natin sa bautismo sa tubig at ang bautismo ng Holy Spirit, ang pag-take pala natin ng Holy Communion, it is a continual. No? Pagpapatuloy po. Kaya doon pa lamang natin makikita that we can live a holy life. Bakit? Nandoon po yung continual na pagpapasiyasat natin sa atin pong Panginoong Jesus. No? Nawaan niyo ba ako mga kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. Another method of sustaining and resurrection life is reading and hearing. Yung una kanina, maghingi ng tawad, magkumpisal. Pangalawa, sa Holy Communion, regular and systematic Holy Communion. Yun po ang nire-require ng Diyos sa kanyang mga anak. Na-practicein po natin yan dito sa ating iglesia na magkaroon po tayo ng regular Holy Communion para po maproteksyonan ang ating pong Christian life. And then another method para tayo po ay maging makaaya-aya sa Diyos is continual reading and hearing the Word of God. Amen. Napaka-importante po nun. Kaya kita niyo itong ginagawa natin pong ito. Ito po tayo nakikinig. Diba? Nakikinig ba? Kapag ka nakikinig
nakikinig po tayo ng Word of God, nagkakaroon po tayo ng conviction in our hearts. Diba? Tumutubo po yan. It is a seed. It is a seed. Na time will come, yung seed po na yung mga kapatid, lalago. Lalago, mga kapatid, yung seed na nasa atin po, mga kapatid. So, kailangan po natin na mag-aral ng salita ng Diyos. An inspired word is God's breath. When God's breath upon us, we receive more life, sabi ng Panginoon. In John chapter 6, verse 63, it is the Spirit. Everybody say Spirit. Spirit. Thank you, Sister Ada. Sabi dito, it is the Spirit that quickeneth. Alam niyo ibig sabihin ng quickeneth? Magmamagnet. Sino nakakita na ng magnet? Di ba pag may magnet, bigla ang gaganon mga kapatid. Kapag ka may word of God ka, yung po mga kapatid ang mag-quicken po sa atin. The Spirit that quickeneth, the flesh professeth nothing, the words that I say unto you, ye are spirit, and they are life. Amen? So napaka-importante mga kapatid, ang salita ng Diyos. Amen. Amen? And I hope, hindi ko na kayo tatanungin kung kayo po ay may mga Biblia. Dahil dapat po, ang mananampalataya ng ating pong Panginoon ay meron po siyang Biblia. Resurrection life continues to flow in us as we give ourselves both in spiritual worship and loving service of others. In water baptism, we surrender ourselves to God eternally, to be His possession, and to let Him remain us completely. Kita nyo? Ang water baptism, ito po ang magre-remake sa ating Sister Shaina. Aminin natin sa hindi, ang buhay po natin outside kay Christ, we are nothing. Wala, labas po sa kawan ng Panginoon. We are nothing. No? We are nothing. Naalala ko sa GC namin kagabi mga kapatid. Meron po akong isang kapatid na narehab po siya. Na medyo, alam niyo siya, para medyo lutang. So, nirehab po ng pamilya namin. So, marami silang payo ng kung ano ng payo. No? At ang sabi ng isang kong kapatid, mag-asawa, ika yan. Paglabas sa kailangan mag-asawa. Parang kumbaga sa lahat ng sagot doon, mag-aasawa. Parang masyado mga kapatid. Kalalabas mo lang ng rehab, mag-asawa ka. Di po ba? Kaya ang sabi ko, Christ is the answer. Kahit anong problemang tinatahak natin sa ating buhay, Christ is the answer. At ang lahat ng bagay na wala sa iyo, ipagkakaloob po ng Diyos. Lahat ng kulang, ibibigay ng Diyos. Amen? Lahat ng lacking sa iyong buhay, ipagkakaloob po sa atin ng ating pong Panginoon, Yesu Cristo. Naunawaan niyo mga kapatid, ang uninterrupted fellowship? Uninterrupted fellowship, para hindi po tayo mapahamak, hindi po tayo mawala sa kawan ng Diyos, hindi po tayo mabackslide, sundin po natin ang tinuturo ng ating pong Panginoong Yesus. Huwag po tayong lalayo. Huwag tayong lulundag. Naalala niya sa Bible na may 100 na tupa yung isa. Anong ginawa ng isa? Ha? Hindi nila alam. May 100 na tupa. Anong ginawa ng isa? Lumayo. Nag-over na bakod. Pero anong ginawa ng Diyos? God is love. Iniwan ang 99 for the sake of one. Ganun po katindi ng ating pong Panginoon. So meaning, ganun ka-importante sa Diyos. Amen. Sister Rosman. Napaka-importante ng kada isa sa atin. Kaya nga sabi ng Bible, over one sinner, nagre-rejoice po ang angels sa kalangitan. Sa nag-iisang kaluluwang lalapit sa Diyos. Imagine that. So mahalaga ang ating pong kaluluwa. Kaya make it sure na tayo pong baptized na sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay kailangan i-guard ang ating pong sarili. Guardian po natin, bantayan po natin ang ating pong sarili kung ang mga ginagawa po natin ay ayos sa harapan ng Diyos. Next is
No infants allowed. Matatandaan natin mga kapatid na during the time of the Dark Ages, napakarami pong nangyari na iba-ibang doctrine o katuruan na naglabasan. No? At kasama na po dito ang infant baptism daw. Pero mga kapatid, wala pong ganon sa Bible. There is no record in the Bible na may bata po na nabautismuhan. Right. Wala pong record. Wala po kayong mababasa. No? Baptism cannot be separated from the plan of salvation. It comprises the entire thing. Nor can it be eliminated as many modern demonstration church leaders today. It must be considered in the proper perspective. Baptism must follow repentance and faith, but it must lead to baptism in the Holy Ghost. Bakit hindi nga pwedeng ang batang bautismuhan? Siyempre, ang required po mga kapatid is faith, repentance. Sa inyo bang palagay ang bata meron ng ganun? Wala pa, ma'am. Wala pa, definitely. So, imposible po na ang bata ay bautismuhan. Kaya po hindi tama na kung kayo ay may mga sanggol o mga bata na iyan po ay pababinyagan nyo o baptize. Kasi yung pong ginagawa nilang baptize sa bata na ginagawa po ng iba, dito lang po nila nilalagay yung tubig. That is not baptize or baptizo. Ang tawag po dyan ay raptizo or meaning sprinkling, wisik. No? Pag sinabing baptize, ang meaning po ay immersion or to dip. Magkaiba po yun, ha? Anong baptizo? Immersion. Ha? Immersion. Immersion or to dip? Ang raptizo. Sprinkle. Sprinkle, winisikan lang po. So, magkaiba. So, wala pong record sa Bible na ang bata ay kailangan bautismuhan. Amen. So, first, a person must acknowledge his sin and confess them to Christ. Siyempre, hindi ang kayang gawin ng bata. He must understand that the message of death, burial, and resurrection and receiving the Holy Ghost, hindi rin ang kayang gawin ng bata. No? So kung meron po tayo mga sanggol, ang first thing na kailangan po natin gawin, sila po ay ialay sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Amen. So anong sabi niya rito? However, when these same children reach an age of reasoning, yan, kailan ba dapat bautismuhan ang bata? Kung sila po ay nasa age of reasoning. Yung ganyang mga bata, wala pa yan sa age of reasoning. No? Wala pa po yan sa age of reasoning ang mga ganyang edad. Kailangan ang bata ibabaptize lang sa pangalan ng Panginoon ay nasa age of reasoning na siya. And understand that they must repent of their own sin and confess to the Lord and be baptized. So the safest thing a parent can do to their children is to dedicate. Everybody say dedicate. Dedicate. Dedicate him to God by a minister of the gospel as soon as the birth as possible. Ayan. Kaya dapat i-dedicate po ang mga sanggol, ang mga babies. Dalhin po natin sa tahanan ng Panginoon. Yan, naalala ko yung baby namin, pinalaki-laki pa ni Jesus. Hindi mo kailangan palakihin. Ialay mo na. Minsan tayo gusto pa natin, maglakad muna yan. Ay, wag. Kailangan dalhin mo na kaagad as newborn. Dalhin na po natin. No, para yan po ay mapandungan na ng ating pong Panginoon, makover na po ng ating Panginoong Yeso Kristo. Yan po ay nangyari ba sa Bible? Yes. In the book of 1 Samuel chapter 1, ginawa po yan ni Hannah kay... Sino? Inalay ni Hannah? Sino? Samuel. Si Samuel. Kaya kita niyo si Samuel naman, napaka-obedient. Ang mga bata, mga kapatid, at the very young age, dalhin mo yan sa Panginoon, lalaki yan. Hindi niya malilimutan na siya ay palagi nandito sa tahanan ng ating pong Panginoon. Right. Amen. Kaya nga sabi, maliwanag sabi ng Bible, train up the child in the way they should go. Para hindi po sila mag-depart sa ating pong Panginoon habang bata pa. Turuan po natin. Kasi alam mo yung mga bata, mga kapatid, napakadelikado po nila.
Yes. Napakadelikado nila, pero ang tanong as parents, meron ba tayong ginagawa sa ating mga anak para tulungan po natin sila sa kanilang spiritual life? Hindi lang sapat dalhin mo siya rito. Meron po tayong ituturo sa atin pong mga anak habang bata pa. Kasi ang mga bata, mga kapatid, yan po ay parang recorder. Patuloy ko itong sinasabi. Para yan silang recorder na kung anong naririnig sa matanda, yan ang maalaala niya. Amen. At very short span ang kanya pong memory. Short span niya. Kasi si baby namin, marunong na po si baby namin ng phonics up to letter L. Pero pag dinaretso mo yan, A to L, ay ayaw niya. Ayaw niya yan. Kasi short span pa ang baby. So minsan 5 lang, kaya niyang sagutin. Mamaya, tatalikod na yan. Ganun po ang bata. So recorder po yan. Naalala niya ba? Naalala niya. Pakita mo ang isang, ano dyan, anong tawag sa mga symbols, mga kapatid? Marunong siya mag-recognize ng star, marunong siya mag-recognize ng heart. Bakit? Para nga pong recorder ang mga bata. No? Kaya sino ang may obligasyon dyan? Tayong mga magulang. Amen. Ayun. Tayong mga magulang na mananampalataya. Praise God. So maliwanag po sa atin, ang ating pong mga anak ay kailangan i-dedicate sa atin pong Panginoong Jesucristo. At kapag ka sila ay nasa age of reasoning na, turuan na po natin. No? Turuan na po natin sila magpabautismo o mag-repent ng kanila pong mga kasalanan sa ating pong Panginoong Jesucristo. Pwede matapos? So we are on last part, page 38. Are you in the covenant? Kita nyo? Sa napakaraming population in the world, the question is, are you in the covenant? Hallelujah. Amen. Tayo ba ay nandoon nakasama sa covenant ng ating pong Panginoon Jesucristo? Remember na ang ating pong Panginoon nakipag-covenant kay Abraham, na ang sabi ng ating pong Panginoon, I will make you a father of many nations. I will make you a father of many nations. At ang iyong magiging anak ay katulad ng buhangin sa karagatan. Ganun siya kung gaano karami ang buhangin sa karagatan, ganun ang iyong magiging anak. So kung titingnan po natin ang istorya, nangyari ba yung kay Abraham? At first, mga kapatid, hindi. Dahil ang ginawa po mga kapatid, dahil nag-covenant nga ang ating pong Panginoon, nanguna ang misis. Diba? Minsan mga misis, pauna-una. Nanguna si misis. Sabi ko, naku, kung sa panahon ito, pastor, may ganong misis, ewan na lang. Maghiwalay talaga ang mga dikolor sa puti. Di ba? Ang misis, biruin mo, ibinigay ang kanyang katulong sa mister. Hindi ko kaya yun, brother Jess. Kaya hindi tayo nag-hire ng katulong eh. Sa Old Testament, pwede pala yun, Sister Merly. Yung katulong, patabi mo sa mister mo. Tago talaga ang Armalay. Hindi po obra, pero ginawa. Dahil ang akala niya, yung covenant ng Panginoon, ay pwede niyang hilutin. O anong nangyari? To make the long story short, nagkaanak. At ang naging anak ay si Ismael. Pero ang sabi ng Word of God, hindi ikaw ang pangako. Wala sa lahi mo ang pangako. No? So hindi pala, Sister Shaina. Kaya siguraduhin mo na nasa tama kang pangako. Di ba? So, anong ginawa ng Panginoon? Pinagkalooban si Sarah. O, sino nakakaalala ilang taon si Sarah nagkaroon ng anak? Ha? Ito na? Parang maraming duda. May 9 lang sa lulo. Ha? Matanda na si Sarah na nagkaanak, mga kapatid. Kaya nga nag-apurado siya eh. Kala niya, Brother Jimmy, siya na magsolusyon. Pero the promise of God ay dumating po, mga kapatid. At minsan, merong mga pagkakataon sa buhay natin na para ba kayong hinihiling natin sa Diyos, gusto natin kasi, ngayon na kasi Lord, ngayon na. Gusto natin ganun eh. Di ba? Pero sabi ng Lord, sandali lang, on process pa. Ginagawa ko pa eh. Di ba? Pero tayo apurado. No? Alisin po natin yung ganung ugali. Right.
Minsan napapahamak tayo sa pagiging apurado. Do you believe that? Ako, pinapractice ko yan sa buhay ko. Ayokong apurado. Para hindi ka mag-apura, kumilos ka ng tamang oras. Correct. No? Ba't ka nag-aapura? Alas 10 ang usapan nyo, nagbibihis ka alas 10. Ano ba yan? Mali, di ba? Ano mangyari sa'yo? Mag-apura ka. So para walang pag-aapura, mag-ayos ka ng tama. Alas 10 ang usapan, magbihis ka alas 8. Mag-ready ka alas 8. Para dumating ka ng tama sa usapan. So si Sarah po mga kapatid, pinangunahan ang Diyos. Pero hindi nga natin pwedeng pangunahan ang Diyos. Hindi. My thoughts are not your thoughts. Neither my ways is not your ways. Sabi po ng Panginoon. Minsan sa tingin natin, ang ating pong ginagawa, ay tama na talaga to. Siya talaga ang pinakamaganda. Ay hindi nga yan. Oo. Di ba? Ito na talaga, Lord. Ito na ang pinakamaganda sa akin. Pinakagwapo. Ay hindi pala. O pagtanong, kayo nagkatuluyan. O hindi, di ba? Di ba? Kasi alam ng Diyos. Nakikita po ng Diyos. Alam ng Diyos ang para sa atin. Amen. Yes, si Brother Jess, marami rin naging nubyan-nubyan ng pastor. Guwapo din. Natutuwa ako, sabi ko, pasalamat ka! Dahil Sister Chat na pangasawa mo. O, di ba? Wala kang anak na mga ganyan. Wala kang apong ganyan. O, di ba? Minsan matatawa tayo mga kapatid. Bakit? Makikita natin doon ang plan of God. Di po ba? Ang plan of God. So kagabi, natutuwa kami mga kapatid, late at night na, may good news na dumating pastor. Uunahan ko na, ako na mag-victory Bless. Si Bless po mga kapatid, nakareceive ng email sa kanyang teacher. At to God be all the glory, ang ganda ng email. Kaya sabi ko, ay, posting ko na to. Sabi ng panganay ko, Mama, parang ka namang may flight. Oh, so siyempre, hindi ko pinosting, partial lang. No? Ang ganda po ng kanyang result sa kanyang midterm. Nakakuha po siya ng 99% equivalent of 1 sa kanyang pong midterm. Amen? So to God be the glory. Kaya sabi ko, Brother Jesus, oh, siyempre mana yan sa ina. Oh, yes! Alam niyo ba mga kapatid, sabi ko ng science, 70% ng brain ng mga anak ay galing sa ina. Amen! Oh, amen sabi ni Sister Beth. Diba? Aagree ba kayo? Sister Tess? Yan. Kung matatalino pa ang ating mga anak, alam na. Amen. Alam nang may pinagmanahan. Amen? Sabi ng panganay ko, ay mana yan sa akin, Mama. O lahat na yan ang mana. Di po ba? So doon lang po natin makikita ang mga kapatid na iba ang plano ng Diyos. Amen. Iba po ang plano ng Diyos kumpara sa atin. Kaya wag po tayong manguna, marunong makinig, marunong mag-discern sa plano ng Panginoon po sa ating pong buhay. So now, sasabihin ko sa inyo, are you in the covenant? Make it sure that we are covered in the covenant of God. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. At sa darating